Ako nga po pala si Shane. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga kababalaghan noon. Pero may isang karanasan ako na nakapagpabago ng isip ko. Nangyari ito noong 1 taon lang. Mag-uundas yon. Kinahiligan ko na po na magbisikleta sa gabi. Lalo na kung gusto ko magmuni-muni. Isang gabi, naisip kong dumaan sa may gilid ng sementeryo na medyo malapit lang din sa amin. Kwento kasi ng mga kaibigan ko na maganda raw doon magbisikleta kapag gabi. Katabi lang kasi ng sementeryo yung dagat at may habaan yung daan. Marami ring nagbibisikleta doon ng hapon o di kaya mga tumatambay lang sa tabi ng dagat. Nung naroon na ako, huminto ako ng saglit para pagmasdan ang mga bituin. Hindi rin nagtagal ay sumakay na ako sa bisikleta ko para umuwi. Dahan-dahan lang akong pumadyak habang nilalasap ang sariwang hangin. Tahimik ang paligid. Ingay ng dagat at ihip ng hangin lang ang naririnig ko. Habang dahan-dahan akong nagbebisikleta pa uwi, napansin kong may babaeng nakaupo sa isang nicho. Mahaba ang buhok niya, nakaputing damit at nakayuko. Dahil medyo madilim, hindi ko maaninag yung mukha niya. Hindi ako gaanong naniniwala sa mga multo kaya hindi ko naman naisip na multo siya. Baka may binibisita lang at nagabihan na. Nagpatuloy ako sa pagpedal. Pero noong malalampasan ko na siya, ay bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa may batok ko. Nang lingunin ko siya, ay nasa 1 metro na lang ang layo namin sa isa't isa. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Bumalik ulit yung tingin ko sa daan at saka binilisan ng pagpedal. Ayoko na sanang lumingon ulit pero napapalingon pa rin ako. Dahil sa paglingon ko ay nakita kong nakalutang yung babae habang nakasunod sa akin. Dahil doon ay binilisan ko pa ng binilisan ang pagpedal. Sa sobrang bilis ay gumewang-gewang na ang bisikleta. Dumulas pa yung isa kong tsinelas sa pedal at nahulog. Sa takot ko ay hindi ko na kinuha. Nang makarating ako sa may matao na parte, ayun na yung huling lingon ko na hindi na siya humahabol sa akin. Pero natatanaw ko pa rin siya sa dati niyang pwesto noong bago pa niya ako habulin. Pag uwi ko ng bahay ay tinanong ako ni Mama kung nasaan na yung tsinelas ko. At saka ko kinuwento sa kanya yung nangyari. Nasabihan pa ako na timang ng kapatid ko. Paano raw ay ang tagal ko na sa lugar namin ay hindi ko pa rin alam yung kwento ng babaeng nanghabol sa akin. Ang sabi ng kapatid ko ay wala raw nakakakilala doon sa babae. Pero bago pa raw literal na naging sementeryo iyon ay may bakanting lote doon. Habang ginagawa yung sementeryo ay natagpuan din doon yung bangkay ng babae. Dahil sa awa na rin siguro at walang umaangking pamilya sa bangkay ay siya yung unang bangkay na nilibing doon. Wala ring may alam kung bakit siya nagpapakita. At wala ring may alam kung paano siya namatay dahil noon daw ay wala pa namang autopsy at hindi rin ginalaw yung bangkay. Mula noon ay hindi na ako nagbisikleta doon ng gabi. Noong undas, kasama ko yung mga tita at pinsan ko sa paglilinis ng sementeryo. Dati banding namin yun. Magpunas ng mga lapida, tanggalin yung mga damo, palitan ng bagong kandila yung luma. Pero that year, may kung anong bumabagabag sa akin. Habang nagwawalis ako sa gilid, napunta yung tingin ko sa isang nicho na medyo nakabukas. Luma na siya, parang hindi na pinupuntahan. May mga lumang kandila sa paligid. May mga natuyong bulaklak. Pero yung pinaka-weird, may isang diary sa loob, parang iniwan lang doon.
Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko, pero kinuha ko. Parang may bumulong sa akin na basahin ko yun. Alam kong hindi dapat, pero ginawa ko pa rin. Sa una, parang normal lang yung laman. Sulat kamay ng isang bata na babae. Medyo magulo. May mga pahina pang basa at naikupas na tinta. Tungkol ito sa araw-araw niyang buhay, sa pamilya niya, sa bahay nila na malapit daw mismo sa sementeryo. Pero habang binabasa ko, may mga bagay na parang kumonekta sa akin, sa pamilya ko. Yung mga pangalan ng mga tao sa diary, parang pamilyar. Lalo na yung pangalan ng sumulat, Clarissa. Kilala ko yun. Narinig ko na sa mga kwento ng matatanda, pero hindi ko na naaalala kung saan. Hanggang sa umabot ako sa isang pahina na parang sinulat sa pagmamadali. Paulit-ulit lang yung isang linya. Huwag mong buksan, huwag mong bubuksan, huwag mong titignan sa loob, pakiusap. Ang bigat sa pakiramdam. Parang ako yung kinakausap. Ang weird kasi parang may gustong lumabas sa loob ng nicho. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo? Ramdam na ramdam ko yun. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa takot ko o talagang may something doon. Gusto ko nang ibalik yung diary, pero nanginginig na yung kamay ko. Narinig ko yung mga pinsan ko. Tinatawag na ako. Dali-dali akong tumayo. Pero bago ko maiwan yung nicho, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi yung tipong normal na simoy ng hangin. Mas mabigat, mas malamig. Halos mapaluhod ako sa takot. Para akong nilalamon ng kung anong hindi ko nakikita. Pinilit kong itapon yung diary pabalik sa loob. Pero bago ako makatakbo, napansin ko yung isang pahina na bukas. May pangalan ko. May pangalan ko sa lumang diary na iyon. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na tinapos basahin. Iniwan ko na lang iyon doon. Pagbalik namin sa bahay, hindi ako mapakali. Sinubukan kong itanong kay Lola kung may kakilala ba kaming Clarissa. Ang sabi niya, matagal na raw na may batang babae na nawala sa pamilya namin. Hindi na raw muling nakita pa. Ang kwento, mahilig daw yun maglaro sa sementeryo. Parang naging kaibigan pa nga raw ang mga patay. Isang araw, basta na lang nawala. Ang sabi ng iba, baka raw nawala lang talaga. Baka may masamang nangyari. Pero may isang matandang babae na nagkuwento noon na baka raw hindi umalis si Clarissa. Baka naroon lang siya, naghihintay. At baka hindi lang siya bastang nawala. Baka may humila sa kanya, papasok sa nicho na hindi dapat binubuksan. Simula noon, hindi na ako bumalik doon sa sementeryo nang mag-isa. Kahit undas, kahit kailan. Kasi alam ko, may isang bahagi sa akin na nagsasabi na baka may totoo sa kwentong iyon. At minsan, kapag tahimik na tahimik ang paligid, parang naririnig ko pa rin yung mahina at pabulong na tinig. Parang may nagmamakaawa, paulit-ulit. Huwag mong bubuksan. Huwag mong titignan sa loob. Pero huli na, di ba? Nakita ko na, nabuksan ko na. At hindi ko alam kung kailan ko muling mararamdaman yung malamig na hangin sa batok ko. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung totoo ba ang lahat ng iyon o baka gawa-gawa lang ng utak ko. Pero minsan, hindi mo naman kailangan makita para maniwala, hindi ba? Minsan, sapat na yung pakiramdam. At ang pakiramdam ko, hindi lang ako mag-isa nung araw na iyon sa harap ng lumang nicho. Hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung may nakalabas ba o kung may bagong nakuha. Pero ang alam ko, hindi na ako kailanman lalapit pa ulit sa kahit na anong nichong
nakabukas. Hindi na. Kahit kailan. Dati akong volunteer sa isang grupo na tumutulong maglinis ng mga lumang puntod sa sementeryo. Wala lang, trip-trip lang. Gusto ko lang makatulong at may iba naman yung routine ko. Saka ewan ko ba? Mahilig kasi ako sa mga lumang bagay, lalo na yung may kwento. Pero minsan, may mga kwentong mas mabuti na hindi mo nalang alamin. Isang araw, habang naglilinis ako ng isang puntod na sobrang dumi, as in natakpan na ng damo at lumot, bigla akong nakatanggap ng tawag sa cellphone. Unknown number. Wala naman akong inaasahang tawag, kaya halos hindi ko sinagot. Pero ewan ko, parang may kung anong bumulong sa akin na sagutin ko. Ang narinig ko lang sa kabilang linya, isang mahinang boses ng matandang babae. Pakisabi sa pamilya ko na gusto ko nang umuwi. Akala ko prank lang o wrong number, pero kinilabutan ako kasi yung boses parang pagod na pagod, parang matagal nang hindi nakapagsasalita. Tapos bigla na lang naputol yung linya. Hindi ko na masyadong inisip, baka naman talaga nagkamali lang. Pero habang tinatanggal ko yung mga damo at nililinis yung lapida, bigla akong natigilan. Kasi guys, yung pangalan sa puntod, Rosa Di Makulangan. Pamilyar siya pero hindi ko maalala kung saan ko narinig. Medyo kinabahan na ako pero tinuloy ko pa rin kasi baka naman nagkataon lang. Pero habang tumatagal, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Yung parang may nakatingin sa'yo pero paglingon mo wala naman. Kinagabihan, hindi ako mapakali kaya naghanap ako ng info tungkol kay Aling Rosa. At doon ko nalaman, siya pala yung matandang nawala noong dekada 90. Napabalita noon, lumabas lang daw saglit sa tindahan tapos hindi na nakauwi. Wala nang nakakita sa kanya. Yung pamilya niya, halos 2 taon siyang hinanap pero hindi na natagpuan. Hanggang sana wala na rin sa balita. Pero ang mas nakakakilabot, yung mismong puntod na nilinisan ko, hindi pala dapat nandoon. Wala siyang official na libing. Parang bigla na lang lumitaw yung lapida niya roon. Walang record, walang pamilyang nagpatayo. Simula noon, parang may nagbago sa pakiramdam ko. Lagi akong may napapanaginipan ng matandang babae na hindi ko kita ang muka. Minsan, naririnig ko pa rin sa panaginip yung boses na tumawag sa akin. Pakisabi sa pamilya ko na gusto ko nang umuwi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero ang sigurado ko, may isang kaluluwa na hindi matahimik. Sinubukan kong hanapin ang pamilya niya. Gusto kong iparating sa kanila yung mensahe. Pero wala akong mahanap na impormasyon kung nasaan sila ngayon. Parang nilamon na rin sila ng panahon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyari kay Aling Rosa. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, kung bakit doon natagpuan ang puntod niya. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi aksidente na ako yung napunta sa harap ng lapida niya nung araw na yon. Hindi ako naniniwala dati sa mga multo, pero ngayon hindi ko na alam. Baka may mga bagay talagang hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. Baka may mga kwento nga talaga na hindi natatapos hanggat walang nakikinig. Kaya kayo, pag may narinig kayong boses na humihingi ng tulong, siguraduhin yung handa kayong makinig.
Magandang araw po. Ako po si Joy, 21 years old, third year college na ngayong taon. Ang ibabahagi ko pong kwento ay may 2 taon na ang nakakalipas. Nangyari po ito noong 2023. First year college pa lang po ako. Dahil unang taon ko sa college ay nagpupursige ako para hindi makakuha ng bagsak na grado. IT student po ako kaso dahil hindi po namin kayang bumili ng laptop ay nangihiram lang po ako sa kaibigan ko na si Faye. Ang bahay po ni Faye ay medyo may kalayuan sa bahay namin. Mga 2 barangay pa ang dadaanan bago marating sa kanila. At ang tapat naman ng bahay nila ay dulo na ng sementeryo. Matagal na po kaming magkaibigan ni Faye, kaya madalas akong tumambay sa kanila. Isang gabi, pumunta ako sa kanila at dahil Hell Week noon, sabay-sabay ang mga activities at paperwork sa school, kaya nakihiram ako ng laptop kay Faye. Habang naglalakad ako, papunta pa lang sa kanila, ay parang ang bigat na ng pakiramdam ko. Malapit na ako sa kanila at nasa bandang gitna na ako ng sementeryo nang biglang lumamig yung ihip ng hangin. Marami pa pong dumaraan na mga motor noon at 8:00 pa lang ng gabi. Nang makarating ako sa kanilang bahay ay agad-agad kong tinapos ang mga kailangan kong tapusin. Natapos ko na yung mga gawain pero hindi ko namalayan na late na pala masyado. Bandang 12:30 na yon ng madaling araw. Sinabihan ako ni Faye na doon na lang matulog sa bahay nila. Pero maaga pa ang pasok namin bukas at nahiya rin ako na makitulog. Sabi ko sa kanya kaya ko pa naman maglakad pa uwi. Nasa tapat na ako ng bahay nila at nakalabas na ako nang mapansin ko na walang ilaw yung street light kaya sobrang dilim. Yung may gumagana na ilaw ay may kalayuan pa ng kaunti kaya kinuha ko yung cellphone ko at binuksan ang flashlight. Nang itutok ko sa harap yung flashlight sa harap ko, nabigla ako at saka napako sa kinatatayuan ko. 2 tao yun, isang babae at isang lalaki. Mahaba ang buhok nilang parehas. Kung hindi ko lang nakitang hubad yung lalaki, ay aakalain ko rin na babae siya. Nasa taas sila ng nicho at parang may nilalantakan. Nakatalikod yung babae tapos nasa gilid niya yung lalaki. Ilang segundo rin yung pagpa-flashlight ko sa kanila hanggang sa sabay silang tumingin sa direksyon ko. Halos lumabas na sa dibdib ko yung puso ko sa sobrang kabog nun. Akala ko pa nga ay hahabulin nila ako kaya kumaripas na ako ng takbo bago pa nila ako mahuli. Pero awa na rin siguro ay tumakbo din silang palayo. Huling punta ko na yon kina Faye ng gabi. At kung maorasan naman na gabihin ako, ay nagpapasundo na ako sa tito kong may motor. Hindi ko na rin nalaman kung ano ba yung 2 nakita ko nung gabing yun. Hindi na kasi ako nagkwento, lalo na kay Faye. Baka matakot pa yon o kaya ay sabihan pa ako ng sinungaling. Magandang araw po. Ako po si Elena, 12 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong umuwi ako sa aming probinsya. Dadalawin ko noon ang kakamatay ko lang na pinsan. Mag-iisang buwan na rin ata yun. Hindi ako nakapunta ng lamay niya dahil sa trabaho, kaya pinangako ko na lang na pag uwi ko ay sisindihan ko kaagad siya ng kandila sa puntod niya. Habang naglalakad ako papunta sa puntod ng pinsan ko, ay may napansin akong isang mag-asawa na naglilinis sa isang puntod. Kasama rin nila ang mga anak nila na sa tingin ko ay nasa 4 hanggang 8 taong gulang na ang edad. Tumutulong din ang mga itong maglinis. Napansin ako ng babae at nginitian ako. Tinanong niya ako kung sino ang dadalawin ko. Sabi ko ay yung pinsan ko.
Napakwento pa ako sa kanilang mag-asawa ng saglit. Hanggang sa magpaalam na ako. Baka kasi gabihin ako sa daan. Hindi pa ako nakakalayo ay may tumawag sa akin. Isang matandang nakasuot ng sombrero at may parang batuta na hawak. Tanod o caretaker ng sementeryo. Tinanong niya ako kung sino raw yung kinakausap ko kanina. Nagtaka naman ako pero sinagot ko pa rin siya. Sabi ko ay yung pamilyang naglilinis ng puntod doon sa gilid. Napakunot noon naman yung matanda. Pagkatapos ay parang naliwanagan siya at saka napailing. Agad naman niya akong sinabihan. Wala naman daw akong kausap. Kanina pa raw niya ako pinagmamasdan mula ng pagpasok ko sa sementeryo. Nasa likod ko lang daw siya kasi. Pero wala naman daw siyang nakitang kausap ko at kaming dalawa lang daw ang nasa sementeryo dahil kanina pa siya naglilibot at walang ibang tao ang pumunta doon. Ang akala pa nga raw niya ay kinakausap ko lang yung sarili ko at napagkamalan niya pa akong baliw. Hindi ako naniwala sa sinabi ng matanda kaya tinuro ko yung lugar kung saan ko nakausap yung pamilya. Pero laking gulat ko nang wala na akong makitang tao doon. Akala ko nga ay umalis na sila pero walang ni isang bakas na may dumalaw roon. Walang bakas ng abo mula sa sinunog na dahon. Walang nalinisang puntod. Marumi ang paligid at may mangilan-ngilan pang talahib. Nakita siguro ng matanda ang pagtataka at gulat ko kaya kinuwento niya sa akin kung anong nangyari. Ang sabi niya ay matagal nang walang dumadalaw sa puntod na yon. Sa katunayan ay kahit iisang puntod lang yon ay 4 na kalansay ang naroon. Yung dating kinalalagyan ng bangkay ay natapos na ang kontrata at iisa na lang ang hindi pa. Kaya doon na lang nilagay lahat. Wala na ring nakasulat na pangalan o lapida roon. Ang sabi pa ni Manong ay ilang beses na rin daw nagpakita yung pamilyang yun. Nagpapahiwatig ata na dalawin din sila. Tinanong ko naman yung matanda kung paano niya nalaman na 4 ang kalansay doon. Sabi niya ay isa raw siya sa naglipat ng mga buto at kung matapos na rin daw ang renta ng nag-iisang puntod ay malamang ay masasama na ang mga iyon sa napakaraming kalansay na nasa likod ng simbahan. Pagkatapos magkwento ng matanda sa akin ay imbes na matakot ay naawa rin ako sa pamilyang nakalibing doon. Kaya pagkatapos kong magsindi sa puntod ng pinsan ko ay muli akong bumalik sa tindahan at bumili ng 4 pang kandila at saka nagtirik doon sa puntod nila. Pinagdasal ko rin na sana ay mapayapa na ang kanilang mga kaluluwa at kung meron man silang ibang kamag-anak na dalawin sila. Pag-uwi ko ay naikwento ko sa mga kamag-anak ko yung nangyari. Doon din namin napagdesisyonan na bumili ng lote sa sementeryo at magpatayo ng museo. Pinaintindi rin lalo sa mga bata na hanggat kaya ay dalawin ang mga kamag-anakan na namayapa na. Dahil hindi man ngayon ay baka sa susunod ay kami naman ang mga ilangan ng dalaw nila. Sabi ni Lola, huwag na wag daw akong dadaan sa sementeryo kapag palubog na ang araw, lalo na kapag mag-isa. Pero minsan kasi 'di ba, may mga pinipili tayong bagay na sinusuway kahit alam nating mali. At ayun nga, isang gabi ginawa ko. Tawagin niyo na lang akong Kay. Pagod na pagod ako noon galing sa review class. Tapos sobrang traffic sa highway. Gusto ko na lang umuwi, kumain at matulog. Pero ang bigat pa ng bag ko. Naisip ko, imbes na dumaan sa usual na daan, dadaan na lang ako sa sementeryo kasi mas malapit. Oo, natatakot ako. Pero wala naman akong balak magtagal.
lakad na lang ako ng mabilis. Pagdating ko sa mismong entrada ng pader, parang ang bigat ng paligid. Walang hangin at walang ingay. Parang ako lang ang buhay sa buong paligid. Kahit yung mga dahon ng puno, hindi gumagalaw. Pero sabi ko, arte lang to. Pagod lang ako kaya tuloy lang. Ang weird kasi sobrang tahimik. Naririnig ko lang yung yapak ko sa graba. Tapos yung tibok ng puso ko na parang ang lakas-lakas. Tapos may mga lumang kandila na parang kakasindi lang. Pero wala namang tao. Sa isip ko, baka may dumaan lang kanina. Hindi ko na inisip masyado. Binilisan ko na lang maglakad. Pero paglagpas ko sa isang lumang nicho, doon ko talaga naramdaman na may ibang presensya. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo, pero wala ka namang makita? Ganoon na ganon. Ang bigat sa batok. Parang may nakasunod sa likod ko. Hindi ko na napigilan. Napalunok ako ng laway. Tapos naglakad pa ng mas mabilis. Doon ko naramdaman yung malamig na dampi sa braso ko. Yung pakiramdam ng kamay na humawak ng mahigpit. Pero walang laman. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pero hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Pakiramdam ko ang bigat-bigat ng katawan ko. Pero hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Pakiramdam ko ang bigat-bigat ng katawan ko. Parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Nanginginig na ako sa takot. Pero pilit kong iniangat ang paa ko para lang umalis doon. Dahan-dahan kong tinanggal yung tingin ko sa lupa at sinubukan kong silipin yung gilid ko. Pagtingin ko, wala naman akong nakitang tao. Pero yung kamay, ramdam ko pa rin sa balat ko. Malamig, parang yung tubig na iniwan sa loob ng ref ng matagal. Ewan ko kung paano ako nakalabas doon. Ang naaalala ko lang, pagdating ko sa may labasan, bigla akong nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ko parang may kung anong bumitaw sa katawan ko. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako nag-isip. Dumiretso na lang ako pauwi. Pagdating ko sa bahay, hindi ko kinuwento kahit kanino. Pero pagpasok ko sa kwarto, napansin ko yung braso ko. May bakas ng kamay. Maputla. Bilog-bilog. Parang marka ng daliri. Hindi siya masakit, pero ang bigat sa pakiramdam. Sinabon ko, kinuskus ko, pero andoon pa rin. Kinabukasan, nawala rin. Pero mula nun, hindi na ako muli pang dumaan sa sementeryo. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yon. Hindi ko alam kung ano yung dumampi sa braso ko. Hindi ko alam kung anong humawak sa akin. Ang sigurado lang ako, may humawak, may humila, at may gustong hindi ako palabasin. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ako nakawala? Paano kung hinila ako ng tuluyan? Pero alam nyo, hindi ko na gusto pang malaman. Kaya kayo, kung sinasabihan kayo ng matatanda na huwag dumaan sa sementeryo kapag takip silim, makinig kayo. Minsan kasi, hindi lang matatanda ang nakikinig sa atin. May iba pang nakikinig, nakatingin, at naghihintay. Ako po si Lira, 19 na taong gulang at lumaki sa isang maliit na bayan sa Visayas. Ang tatay ko po ay isang sepulturero. Maaga po siya palaging nagigising araw-araw para pumunta sa sementeryo. Minsan po sumasama ako sa kanya para mag-inspeksyon at para tulungan na rin siyang maglinis ng maliit na chapel sa loob ng sementeryo. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong 15 years old pa lang ako. Isang beses tinanong ako ng tatay ko kung
Hindi raw ba ako natatakot pag sumasama ako sa kanya? Sabi pa niya, may mga multo raw minsan na nagpapakita at mas malala pa mga aswang. Ang sagot ko naman ay hindi, dahil hindi pa naman ako nakakita ng mga ganoong elemento. At saka alam ko namang nagbibiro lang at tinatakot lang ako ng tatay ko. Alas 3 ng madaling araw, nagising ako sa ingay sa sala namin. Nakita ko si tatay na nagkakape at nakabihis na para pumunta sa sementeryo. Malapit lang ang bahay namin sa sementeryo. Mga 3 minutong lakad lang siguro. Pagkagising ko, uminom na rin ako ng kape at sumama sa tatay ko papunta sa sementeryo. Nung nandoon na kami, sinabihan ako ng tatay ko na hintayin ko lang daw siya sa loob ng chapel at huwag lalabas. Uuwi lang daw siya at may naiwan siyang gamit. Habang hinihintay ko ang tatay ko doon sa chapel, parang biglang lumamig ang paligid na tila ba lumakas ang ihip ng hangin. May kakaibang amoy na sumisingaw sa hangin. Isang matapang na halimuyak na hindi ko mawari. Lumabas ako para tignan kung ano yung nangangamoy. Pero bigla kong naalala yung bilin ni tatay na huwag akong lalabas at hintayin ko na lang siya sa loob. Nung napansin ko na parang natatagalan ang tatay ko dahil wala pa siya, lumabas na ako dun sa chapel para umuwi at tignan kung ano na ang ginagawa ni tatay. Paglabas ko sa chapel, bigla akong napatingin sa gilid ko. May kumpol ng matatandang puno ng akasya. Sa ilalim ng puno ay may naaninag akong hugis parang tao. Pero hindi normal ang kilos niya. Mabagal itong gumalaw, payat ang katawan, mahaba ang braso, nakanganga ang bibig at tila ba nanginginig. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko maipaliwanag pero may isang bahagi sa isip ko na nagsasabing tumakbo na ako. Ngunit hindi ako makagalaw. Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Nang ito ay mas lumapit, nasilip ko ang mukha nito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Malalim ang mga mata na nanlilisik at ang bibig nito ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Hindi ito ordinaryong nilalang. Para itong aswang na kinukwento palagi ng mga matatanda. Nagsimula itong umungol na parang pinaghalong paghikbi at pagngisi. Naamoy ko rin ang lansa nito at halos masuka na ako sa baho. Pinilit ko yung mga paa ko na tumakbo kahit parang napako na ito sa lupa. Tinulak ko yung nilalang na nasa harap ko na at saka ako tumakbo ng mabilis papunta sa bahay. Nang makasalubong ko ang tatay ko, ay tinanong niya ako kung bakit daw ba ako tumatakbo. Sinabi ko na may aswang akong nakita sa may puno ng akasya. Pero paglingon ko, nawala na. Umiiyak ako habang kinikwento ko ang lahat ng nangyari sa tatay ko. Kinabukasan nilagnat ako dahil na rin siguro sa nangyari. Hindi na ako muli pang sumama sa tatay ko tuwing pupunta siya ng sementeryo. Kada dadaan ako sa sementeryo ay naaalala ko pa rin yung nangyari sa akin at kinikilabutan ako. Ngayon ay medyo umayos naman na. Simula noon ay kada may ikukwento ang mga kaibigan ko na katatakutan ay pinapaniwalaan ko kaagad. Dahil alam kong totoo sila at isa ako sa mga nakakita. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nangyari din sa akin. Noong intern pa ako sa isang lokal na pahayagan, binigyan ako ng assignment na mag-research tungkol sa isang lumang sementeryo na balak gawing parke. Dapat simple lang, hanap ng lumang records, tingin-tingin sa paligid, tapos sulat ng article.
Pero habang mas lumalalim ako sa kwento, parang may kung anong bumibigat sa loob ko. Hanggang sa natuklasan ko ang istorya ng isang babaeng buntis na nilibing ng buhay dahil sa paniniwalang may sumpa siya. Akala ko noon isa lang ito sa mga lumang alamat na pinapasa-pasa ng matatanda. Pero hindi ko alam na pagkatapos kong malaman ang tungkol sa kanya, may magbabago rin sa katawan ko. Parang may dumaan sa buhay ko na hindi ko na mababawi. Noong una, hindi ko naman agad pinansin. Normal lang naman siguro na medyo kabahan o magilty sa mga kwentong ganito. Lalo na kung matagal na palang kinalimutan ng mga tao. Pero habang tumatagal, may nararamdaman ako na hindi tama. Ang bigat ng katawan ko kahit wala naman akong ginagawa. Minsan parang sumasakit ang likod ko na parang may dinadala akong mabigat. Tapos eto pa, bigla akong nagsimulang maduwal kahit hindi naman ako kumakain ng kung ano. Parang may kung anong bumaliktad sa sikmura ko. Pero sa totoo lang, mas kinikilabutan ako sa isang bagay. Parang lumalaki yung tiyan ko. Hindi ko alam kung paranoia lang dahil sa kwento o may mali talaga sa akin. Sinubukan kong baliwalain pero gabi-gabi akong nananaginip ng sobrang linaw. Nasa isang madilim na lugar ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Naririnig ko lang yung sarili kong hininga. Paputol-putol. Parang unti-unting nauubos. Tapos may naririnig akong may hinang tunog. Parang may kumakalmot sa lupa. Doon ako nagigising. Pawis na pawis. Parang ako mismo yung nakalibing. Noong una, iniisip ko na baka dahil lang sa stress. Pero nang paulit-ulit na siyang nangyayari, hindi ko na kinaya. May isang gabi na paggising ko, hawak-hawak ko yung tiyan ko na parang may kumikilos sa loob. Hindi siya sakit. Hindi rin parang gutom. Iba siya. Parang may gumagalaw na hindi dapat naroon. Bumalik ako sa sementeryo para tapusin ang research kahit na sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Sinubukan kong hanapin yung puntod ng babaeng yun. Pero ang daming lumang lapida. Yung iba halos borado na ang pangalan. Pero habang naglalakad ako, may kung anong kumihila sa akin papunta sa isang bahagi ng sementeryo na halos hindi na mapansin ng tao. Doon ako natigil sa harap ng isang puntod na sira-sira na, natatakpan ng mga damo at ugat. Hindi ko alam kung bakit pero napaluhod ako. Hindi dahil sa takot, pero parang may mabigat na presensya na dumaan sa loob ko. Ang lamig ng hangin kahit tirik ang araw. Tapos biglang parang humigpit yung pakiramdam sa tiyan ko. Parang may pumipisil sa loob. Alam kong siya yun. Pag-uwi ko, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung magpapatingin ba ako sa doktor o magpapadasal. Gusto kong isipin na lahat ng ito ay nasa utak ko lang. Pero paano ko ipapaliwanag yung mga nangyayari sa katawan ko? Kinaumagahan, nagpa-check up ako. Kahit nahihiya akong sabihin kung ano yung nararamdaman ko. Pero eto yung pinaka nakakakilabot. Wala silang nakita. Wala silang makitang kahit ano sa tiyan ko. Walang dahilan kung bakit ako lumalaki. Kung bakit ako naduduwal. Kung bakit ako parang may dinadala. Pero ramdam ko pa rin. Alam kong may nangyari sa akin. Alam kong may dumaan sa katawan ko. May kumapit. May gustong iparamdam. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang nawala yung mga sintomas. Parang unti-unti akong binalik sa dati. Pero hindi ko naramdaman na normal na ulit ako. Kahit na bumalik na sa dati ang katawan ko, may parte sa akin na hindi mawawala ang bigat ng kwento ng babaeng iyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung nakisali lang ako sa isang sumpa na hindi ko dapat ginalaw.
o kung may nais lang iparamdam sa akin. Pero ang sigurado ako, may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. At minsan, ang tanging magagawa natin ay makinig sa kanilang kwento. Mula pagkabata, sanay na ako sa sementeryo. Tuwing undas, kasama ko ang pamilya ko sa paglilinis at pag-aalay ng kandila at bulaklak. Hindi na bago sa akin ang amoy ng natuyong dahon, tunog ng tahimik na yabag sa damuhan at ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat pagsapit ng gabi. Kaya nung gabing yun, wala naman akong naramdaman na kahit na anong kaba. Pagod lang siguro dahil galing pa ako sa trabaho at naisipang dumaan para linisin yung puntod ni Lola bago umuwi. Hawak ko yung walis tambo, basahan at isang kandila na isisindi ko bago umalis. Normal na gabi lang, wala namang kakaiba. Pero habang nililinis ko yung lapida, parang may bumigat sa loob ko. Hindi ko lang pinansin. Akala ko pagod lang talaga. Dahan-dahan kong pinunasan yung lapida. Saka ko napansin na parang may dumi sa ukit ng pangalan ni Lola. Kaya sinundot ko ng daliri para linisin. Pero nang natanggal ko yung dumikit na alikabok, parang nanigas yung katawan ko. Hindi na pangalan ni Lola yung nakasulat sa lapida. Pangalan ko na. At hindi lang yun. May nakaukit rin ng petsa ng kamatayan ko. Kinabukasan, hindi kaagad nag-sink in sa akin ang lahat. Parang hindi nagre-register sa utak ko yung nakikita ko. Sinubukan kong kumurap-kurap. Baka naman pagod lang talaga ako at namamalikmata lang. Pero kahit na anong gawin ko, malinaw pa rin sa paningin ko ang pangalan ko sa lapida. May malamig na gumapang sa batok ko. Lumingon ako sa paligid. Nagbabaka sakali na may ibang tao na pwedeng lapitan. Pero tahimik ang sementeryo. Yung tipong katahimikan na mas nakakabingi kesa sa ingay. Wala akong kasama. Wala rin kahit na anong tunog maliban sa marahang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Muli akong tumingin sa lapida. Pilit kong binibilang sa isip ko kung anong date na ba ngayon. Baka naman hindi bukas yon. Baka naman kung anong kalokohan lang ito ng kung sino. Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Yung date na nakaukit, eksaktong isang araw mula ngayon. Napaatras ako. Pakiramdam ko ang bigat ng hangin sa dibdib. Hindi ko na natapos linisin yung puntod. Hindi ko na naisindi pa yung kandila. Kinuha ko na lang yung gamit ko at nagmamadaling lumabas ng sementeryo. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumigil. Ang alam ko lang, gusto kong makalayo kaagad. Pagdating sa bahay, hindi ako mapakali. Tinitignan ko yung kalendaryo. Nagbabaka sakali na mali lang talaga ako ng intindi. Pero hindi. Eksaktong kinabukasan ang nakaukit sa lapida. Hindi ako makatulog ng maayos. Lahat ng tunog parang may ibig sabihin. Lahat ng anino parang may nagmamasid. Kinabukasan, hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ko kaya. Kahit na anong sabihin ko sa aking sarili na baka prank lang yon o hallucination lang gawa ng pagod, hindi ko pa rin magawang kumilos na parang wala lang. Nagdasal ako. Kahit hindi ako ganoon kadalas magdasal, ginawa ko. Hindi ko alam kung para saan. Para hindi totoo yung nakita ko o para kung totoo man, may awa pa ang Diyos sa akin. Nang gumabi at lumipas ang buong araw na walang nangyari, sakalang unti-unting gumaan ang loob ko. Baka nga pagod lang talaga ako. Baka naghalo lang yung antok, gutom
at kung ano-ano pang stress. Kinabukasan, binalikan ko yung puntod ni Lola para siguraduhin na wala na yung nakita ko. Pinilit kong huwag kabahan habang naglalakad papasok ng sementeryo. At noong nandoon na ako sa harap ng lapida, bumalik yung bigat sa dibdib ko. Kasi hindi na pangalan ko yung naroon. Iba na. Pero parehong may pattern. Pangalan ng kung sino at petsa ng kamatayan kinabukasan. Parang pinapaalala sa akin na hindi ako namalikmata. Na totoong may nangyari. Na kung ano man yon, hindi ko na gusto pang malaman pa. Mula noon, hindi na ako pumupunta pa sa sementeryo nang mag-isa. Sa likod po ng bahay namin ay isang sementeryo. Hindi naman sobrang lapit dahil may bakuran pa kami. Pag napapagsaraduhan po ako ng gate, ay doon ako dumadaan sa likod dahil wala pong lock ang gate doon at iaangat lang para mabukas. Ang kwentong ibabahagi ko po ay noong 18 years old pa lang ako at wala pang ibang iniintindi kundi ang kain, tulog at aral lang. Sa di kalayuan, sa loob ng sementeryo, malapit lang din sa bahay namin, may isang bahay na tinitirahan ng isang matandang babae. Natawagin niyo na lang po sa pangalang Lola Indang. Marami po ang kwento-kwento dito sa amin na aswang raw po si Lola Indang. Pero hindi naman ako naniniwala kasi mabait po sa amin si Lola Indang. At lagi namin siyang nakikita tuwing umaga na naglilinis. Pero naniniwala po ako sa mga multo, engkanto at sa mga aswang. Bago pa ako makaranas, makakita. Tuwing bakasyon ay umuuwi rito ang mga pinsan namin sa kapatid ni Papa para magbakasyon at makifiesta rito sa barangay namin. Isang gabi inaya ako ng kaibigan ko na si Mira na uminom sa kanila at isama ko raw ang mga pinsan ko. Dalawa silang lalaki at isang babae. Habang napapasarap yung inuman namin ay hindi na namin namalayan na mag-aalas 12 na pala ng madaling araw. Kaya napagpasyahan namin na umuwi na. Sobrang lamig ng hangin noong gabing yun kaya nagkumpulan kami sa daan. Nasa harap na kami ng bahay at kumakatok kasi sarado ang gate. Ilang beses kaming kumatok pero mahimbing na siguro yung tulog ni na Mama at Papa. Kaya sa likod na lang kami dumaan. Medyo mapuno at madamo sa likod namin. Mga puno ng saging karamihan. Noong time na yon ay medyo mataas ang mga damo. Habang naglalakad kami papasok sa likod, bigla naming nakita si Lola Indang sa likod ng puno ng saging. Nakatayo habang nakangiti at may hawak na kung ano sa kanyang kamay. Nagulat kami at biglang napatili yung isa naming pinsan. Ako naman, tinanong ko kung bakit siya naroon. Pero hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng malakas na tili ng pinsan namin, naglakad na siyang papalayo. Pero kitang-kita namin na habang naglalakad siya papalayo, ay humihinto siya at tinitignan kami. Ikinuwento naming magpipinsan sa magulang namin ang nangyari. Hindi sila nagulat at nagtaka sa nangyari na parang alam na nila na may kakaiba kay Lola Indang. Pero masaya sila kasi walang anumang nangyari sa amin. Nang araw din na iyon ay napagkwentuhan naming magpipinsan si Lola Indang. Simula noon paunti-unti na rin akong naghihinala at parang naniniwala na rin ako sa mga sabi-sabi na baka aswang si Lola Indang. Kasi sino ba naman ang naroon sa pwestong iyon ng ganoong oras at iba pa ang tingin sa amin. Habang patagal ng patagal, hindi na rin namin masyadong nakikita si Lola Indang. Hindi na rin kami pumunta mismo sa bahay niya
sa loob ng sementeryo para tanungin kung bakit siya nandoon nung gabing yun. Pero isa lang ang natitiyak ko, na hindi normal na tao si Lola Indang. Hindi ko akalain na yung simpleng project na iyon magiging dahilan ng mga gabi kong hindi makatulog. Pwedeng matagal na rin yun, pero may mga araw pa rin na parang nariyan lang, parang kahapon lang. Isang gabi, na-assign ako na gumawa ng restoration plan para sa isang lumang mausoleo sa sementeryo. Kahit sabihin mong madalas akong dumaan sa sementeryo, hindi ko naman naisip na may mangyayaring kakaiba. Naisip ko, okay lang, isang gabi lang naman to. Pero yun pala, hindi ko alam na ang hating gabi na iyon magiging simula ng isang bagay na magpapabago sa kung paano ko tinitignan ang mga lumang lugar. Dahil nga architecture student ako, kailangan ko makita ang aktual na site para makita kung paano ang magiging itsura ng mausoleo. Kaya nagdesisyon akong pumunta mag-isa. Hindi ko naman naisip na baka delikado o weird. Kaya nagdala na lang ako ng flashlight at notepad ko. Nung dumating ako, tahimik ang paligid. Ang tanging tunog lang yung mga dahon na tinatangay ng hangin. Alam mo yung pakiramdam na parang malalim yung katahimikan. Hindi yung tipong malamig pero nakakatakot. Ganoon, walang katao-tao. Habang sinusukat ko yung mga pader ng mausoleo, parang ang bigat ng hangin. Ang hirap mag-focus. Tapos habang nagme-memorize ako ng ilang detalye, may narinig ako na may hinang katok mula sa loob ng isa sa mga luma at sirang kabaong. Una, naisip ko baka anino lang o siguro yung hangin na dumadaan sa mga siwang. Pero hindi. Pumiglas ako nang muli kong marinig yung katok na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Parang may tao sa loob. Sabi ko sa aking sarili, baka may nakakulong na patay na katawan o kung ano-anong kalansay na natabunan. Wala naman kasing taong matutulog o maghihintay sa sementeryo, di ba? Pero may isang bahagi ng utak ko na parang nagsasabing baka hindi. Ang hindi ko alam, sa oras na yon, may isang tao pala sa loob ng kabaong na yon. Isang babaeng gising at humihinga. Walang ingay, wala ni isang sigaw. Bago ko pa magawang buksan ang kabaong, ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng tibok ng puso ko. Sinubukan ko. Tinulungan ko ang sarili ko na alisin ang pako na tumatakip sa kabaong. At nung nahulog iyon, ang aking nakita, hindi kalansay, hindi bangkay, isang babaeng nakahiga, buhay. Sabi ko sa sarili ko, baka nagtutulungan lang kami ng utak ko. Pero hindi ko na kayang gawing biro iyon. Ang babae, hindi siya mukhang patay. Parang siya yung nawawala, yung matagal nang hindi makita ng mga tao. Ang pinaka nakakakilabot na bahagi, hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Ang katawan niya parang matagal nang nakalubog sa ilalim ng lupa, pero buhay. Para siyang napasama sa mga hindi naririnig na panalangin. Yung mga kaluluwa na hindi nakalabas sa sementeryo. Nanatili siyang nakatitig, pero hindi matalim, hindi rin malamlam. Parang hindi niya alam kung anong nangyayari sa paligid niya. O baka naman, hindi niya na alam kung ano ang panahon. Parang ganito siya. Isang anino na matagal nang hindi kumikilos. Napako sa kung anong matagal nang lumipas. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya o kung paano siya naroon. Pero tumakbo ako. Hindi ko kayang makita ang matagal nang hindi napansin na naroon. Ibinaba ko yung flashlight at habang tumatakbo ako palayo,
Ang natirang tunog na naririnig ko ay yung kaluskos ng mga dahon na may kasamang alingaw-ngaw ng mga katok. Parang ang mga kaluluwa ng sementeryo ay hindi pa tapos. At yung babae, baka hindi rin. Simula noon, hindi ko na kayang dumaan pa mag-isa sa sementeryo gabi-gabi. May kung anong naiwan sa aking alaala. Isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Siguro, may mga bagay na talagang walang kasagutan. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin siya. Yung babaeng naghintay sa kabaong. At kung ang katok na narinig ko ay isang paalala lang. Ako po si Mika, 19 years old, at nakatira po ako sa isang medyo liblib na bayan dito sa Bicol. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay base sa karanasan namin ng dalawa kong pinsan na sina Joy at Marian. Magkapit-bahay lang po kami at mga 100 metro lang ay mayroong hindi kalakihang sementeryo. Pandemic yun at 14 years old pa lang ako nang magkayayaan kaming magpipinsan na pumasok sa sementeryo para magsubukan ng tapang. Medyo bata-bata pa kami noon kaya may pagkakulit pa. Matagal na rin kaming sinabihan ng mga magulang namin na huwag maglalalabas kasi pandemic days noon. Pumasok kami sa sementeryo, 6:00 at papalubog pa lang ang araw. Nagdala rin kami ng flashlight kung sakaling abutan man kami ng dilim. Habang naglalakad kaming papasok, yung isa naming pinsan ay nag-aaya na umuwi na kasi dumidilim na raw. Nasa parteng kalagitnaan na kami ng sementeryo nang biglang may malakas na kalampag kaming narinig. Parang naluluha na yung isa naming pinsan kaya napagpasyahan namin na umuwi na. Madilim na nun, kaya kinakailangan na namin gamitin ang flashlight. Habang naglalakad kami papalabas, may narinig kaming muli na malakas na kalampag. Tunog ng yero na parang nayuyupi. Mas malapit na ito, kaya naglakad na kami ng mabilis. Nang biglang may nakita kaming parang katawan ng tao sa taas ng bubong ng isang nicho. Kalahati lang ito. Bigla kaming napatagbo dahil sa nakita namin. Habang patakbo kami papalabas ng sementeryo, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Hindi ako naglakas loob na lumingon. Pero naririnig ko ang mabilis na yabag na tila baga ay sumusunod sa amin. Nang makarating kami sa may bakod ng sementeryo, biglang napahinto si Joy. Nanginginig ang kamay niyang nakaturo sa isang puno malapit sa daanan. Sa taas ng puno, may isang nilalang at nakadapa ito sa isang sanga. Ang mga mata ay pula at ang bibig ay may mahabang pangil na parang hayop. Aswang! Mahina kong sabi. Halos hindi lumalabas ang boses ko dahil sa matinding takot. Bigla itong gumalaw. Bumaba mula sa puno nang hindi gumagamit ng kamay o paa. Parang dumudulas lang pababa. Mabilis kaming nagtakbuhan papunta sa bahay. Halos hindi na nga namin alam kung paano kami nakarating doon. Pagdating namin, agad kaming sinalubong ni Lola. Bakit kayo basyang-basya ng pawis? Tanong niya. Pero bago pa kami makasagot, biglang humangin ng malakas sa labas. Napuno ng alingaw-ngaw ang paligid. Puni ng isang nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Agad kaming pinapasok ni Lola. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon. Sa labas, may naririnig kaming kaluskos sa bubong. Parang may lumalakad. Ang aso namin ay tahol ng tahol, pero walang gustong lumabas para tignan. Nang sumapit ang madaling araw, saka lamang tumigil ang ingay. Nang lumabas kami,
May bakas ng malalapad na paa paikot sa bahay. Mula noon, hindi na kami lumabas tuwing gabi. Lalong-lalo na, hindi na kami bumalik sa sementeryo. Sa aming bayan, maraming kwento tungkol sa mga aswang. Pero mula nang mangyari iyon sa amin, alam kong hindi lang sila kwento at totoo sila at nasa paligid lang, naghihintay ng pagkakataon na umatake.